Makalipas ang 3 araw, namalayan ko na lang na nagising ako mula sa may silid at napaunat naman ako at saka bumangon at iniligpit ang higaan. Pagkalabas ko ng kwarto ay nagtungo ako sa may silid ni Nestor para kumatok pero walang sumasagot. Marahan kong pinit ang pinto at binuksan pero walang tao sa loob. Marahil ay kanina pa yun gising. Muli ko na lamang itong isinara. Pagbaba ko ay kapansin-pansin naman na tahimik ang bahay. Ba't parang may kakaiba dito? Pakiramdam ko ay hindi ako sanay na wala ako nakikitang tao. Ultimo mga kasambahay. Agad naman ako naglakad patungo sa may pool at nagbabaka sakaling andun siya. Pero pati doon ay walang tao. Agad ko namang napansin ang isang katulong doon na medyo nagulat pa nang makita ako. Ay, good morning po. Itatanong ko lang po, nasan po si Nestor? Tanong ko pa at ngumiti ito. Nasa likod po siya, ma'am. Nag-aantay sa inyo. Sagot nito at nagtaka naman ako. Nag-aantay sa akin? Bakit? Ano po bang meron? Parang nakakapanibago po kasi dito ngayon. Ang tahimik eh. Sabi ko pa pero nginitian niya lang ako tinanguan. Gayon pa man ay sinunod ko ang sinabi niya at agad rin ako nagtungo roon sa may likod. Hindi pa man ako nakakalabas ng tuluyan ay napansin ko ng mga piraso ng bulaklak na nakakalat sa sahig. Nagtaka naman akong napatingin doon sa kamuling nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa matigilan ako nang may marahang tumunog na piano na aking narinig. Ano bang meron? Ilang sandali pa ay sinabayan din yun ng violin hanggang sa tuluyan akong nakalabas at natigilang namangha sa nakikita ko ngayon. Merong lamesa sa labas at may 2 upuan. Merong kandila at mga bulaklak dito. Pati ang paligid ay maraming nakapalibot na Christmas light at bulaklak. Kahit na naguguluhan ako ay hindi ko maiwasang mamangha at mapangiti sa aking nakikita. Ang ganda. Hanggang sa makita ko na ang lalaking hinahanap ko ang gumulo sa pagkatao ko. Pero gayon pa man ay siya rin na nagbigay ng kaligayahan sa akin, ang magiging ama ng anak ko, si Nestor. Maraan siya naglakad palapit sa may gawikot, inabot niya sa akin ang bugkos ng bulaklak. Nakangiti ko namang kinuha yun. Ang ganda naman, para saan to? At saka anong meron ngayon? Nakangiting tanong ko sa kanya. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan yun at saka tumingin sa akin. Marie, ang babaeng pinakamamahal ko. Kaya tagal ko ring hinintay ang araw na to. Lumipas ang napakaraming taon pero hindi magawang palitan ng sino mang babae ang pwesto mo sa puso ko eh. Sambit niya sa akin. Nestor. Habang tinitingnan ko ang mukha niya doon ay biglang pumasok sa isipan ko mga alaala na nakaraan na inakala kong dapat ko nang kalimutan. Matagal kitang hinanap. Buong akala ko hindi na kita matatagpuan. Pero gayon pa man, hindi ako pinanghinaan ng loob dahil alam ko makikita kitang muli. Sabi niya at doon na ako nagsimulang magtaka sa mga sinasabi niya at kinukutuban. Hindi ko alam pero kusa na tumulo ang luha mula sa aking mata. Habang nakatingin sa mga mata niya, doon ko na nga unti-unting napapansin ang mga matang iyon. Kung paano niya ako tiningnan noon pa, hindi pa rin nagbabago. Bakit ngayon ko lang napansin? Sabi ko noon, pagtanda natin, ikaw yung gusto kong mapangasawa. Tinawanan mo lang ako kasi sabi mo hindi nga kita magawang mataya sa laro natin eh. Bahagya pang natatawang sambit niya pero hindi ko magawang matawa dahil patuloy ang pagtulo ng luha ko. Doon ko napagtanto kung sino siya, kung sino ang taong nasa harap ko ngayon, kung sino nga ba talaga si Nestor. Marie, patawarin mo ko kung ngayon lang ako nakabalik ha. Gusto ko kasi pagbalik ko handa na ako. Kung uulitin ko ba yung sinabi ko noon, tatawanan mo pa rin kaya ako? Kailangan bang mataya ulit kita ngayon? Biro niya pa at mas lalo ko napaiyak. Mark. At doon ko tuloy ang nasambit ng kanina ko pang gustong sabihin. Ngumiti naman siya sa akin at hinawakan ako sa mukha. Halo-halong tuwa, kaba,
gulat ang nararamdaman ko ngayon. Simula ngayon, ipinapangako kong hindi na ako lalayo ulit. Ipinapangako kong dito na ako sa tabi mo. Marie, ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa pagtanda. Sambit niya pa at namalayan kong marahan siyang lumayo at may kinuha sa bulsa niya. At doon siya biglang lumuhod na ikinagulat ko pa. Marie, mahal ko. Papayag ka bang makasama ko habang buhay? Kasamang magplano at magkapamilya? Tanong niya, tumiyak naman ako tumango. Hanggang sa nasabi niya na, "Will you marry me?" Sambit niya at doon ako napayakap sa kanya ng mahigpit na para bang ayaw ko na siyang pakawalan pang muli. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Buong akala ko at hanggang sa alaala na lang iyon. Matagal na pala siyang bumalik. Bumalik sa akin. Oo, magpapakasal ako sa iyo. Umiiyak sa tuwa na nabanggit ko at marahang humiwalay sa kanya. Agad naman niyang kinuha ang palad ko at marahan niyang isinuot ang singsing doon. Doon ay muli naming niyakap ang isa't isa habang wala akong tigil sa pag-iyak. Alam mo, nakakainis ka. Bakit hindi mo sinabing ikaw na pala yan? Matagal na kitang hinihintay. Inis kong sabi sa kanya at hinawakan naman niya ang magkabilang mukha ko. Akala ko kasi ikaw mismo ang makakakilala sa akin eh. Nakangiting sambit niya. Paano kita makikilala? Ang laki na ng pinagbago mo. Uhugin ka pa nung huli kitang nakasama eh. Nakangusong asar ko pa sa kanya at natawa naman siya. Ang mahalaga ay nandito na ako ngayon at magkasama na tayong dalawa. Sabi niya at ngumiti naman ako. Bakit naman Nestor ang sinabi mo pangalan mo? Tanong ko pa dahil bakit hindi na lang mismo ang pangalan niya. Siyempre, binago ko lang ang pangalan para hindi mo agad mahulaan kung sino ako. Biro niya pa rin habang pinupunasan ng luha ko. Ano, para asarin ako? Tanong ko pa at natatawa naman siyang umiiling. I'm sorry. After all these years ay mukha mo pa rin kapag naaasar ang paborito kong makita eh. Sagot niya at napanguso lang ako. Tumahan ka na. Ang mahalaga ay alam mo na kung sino ako. At nandito na ako ngayon sa tabi mo. Dagdag niya. Kaya tagal ko rin hinintay ang pagbabalik mo. Sambit ko pa. At kay tagal din kitang hinanap. Sambit niya at doon ay naglapat ang aming labi. Kasabay ng pagputok ng fireworks sa kalangitan. Nagbalik na siya. Nagbalik na si Mark. Abangan po ang huling pagtatapos ng ating kwento mga ka-Jots. Bye!